Hawak ni Steph Curry yung bola from half court. Grabe yung pressure na binibigay ni Jaden Springer. Kaya, kailangan niyang dumiskarte para makawala. Nag-drive siya downhill. Tapos nung nakakuha ng separation, biglang preno at nag-pop out para tumira ng tres. Splash! Swak na swak, baby. Ngayon, iha-highlight ko tong play na to. Kasi right after nung napakagandang tira na yun, halos sagasaan na si Curry nung defender niya. At pakinggan nyo to. Tiningnan nila sa video replay at bam! Tinawagan si number 30 ng offensive foul dahil daw nilabas o kinik out niya yung binti niya. Seryoso ba? Kung sa ibang NBA star nangyari yun, automatic 4-point play na yun panigurado. Pero dahil si Curry, hindi lang nila deny yung end 1. Binura pa mismo yung tres niya. Sobrang lahbo, diba? Sa liga ngayon kung saan ang daliting makadraw ng foul ng mga players kahit mahanginan lang ng defender. Parang laging dehado si Steph pagdating sa mga pito ng referee. Ano nga bang meron at lagi siyang lugi sa foul calls? Well, ngayong araw, hihimayin natin tong issue na to para malaman kung ano ba talaga na ang nangyayari. Binago ng tuluyan ni Steph Curry ang NBA dahil sa kanyang marksmanship. Yung Warriors superstar ang solong nag-spearhead ng 3-point revolution nung mid-2020s. Nagsimula siyang magpakawala ng mga tres mula sa parking lot. From half court, it's gone! Pinaulanan niya ng tira na parang ngayon lang nakita ng mga basketball gods. Fast forward natin ng konti, nakasungkit na siya ng multiple MVPs, ilang championships, at selyado na ang permanent spot niya sa NBA history books. Isa na siyang global icon ngayon, mga bata man o matatanda sa buong mundo. Tinatry imimik ang bawat galaw niya sa court. Malinaw na sa point na to, Steph has transcended basketball. I mean, kung nung 90s lahat gusto maging be like Mike, ngayon naman lahat gusto maging be like Steph. Kaya iisipin mo na todo protekta sana ang NBA sa kanilang golden boy, di ba? Nasisiguraduhin nilang nakukuha niya yung mga superstar calls para patuloy siyang makapag-magic sa loob ng court hanggat maaari. Pero plot twist, hindi ganyan ang nangyayari in reality. Yung mga foul calls na supposed to keep players safe at paminsan nakakapad ng point totals, parang na-miss yung memo pagdating kay Curry. Ang mga officials dapat fair and square tumawag, pero pag kay Steph, parang they're playing a whole different ball game. At para mas maintindihan natin tong discrepancy na to, himayin natin through the lens ng NBA guard statistics. Specifically, i-compare natin yung mga layup attempts sa dami ng free throw opportunities. Itong analysis na to ang magbibigay sa atin ng mas clear na picture kung paano nagko-contrast yung treatment kay Curry sa loob ng court kumpara sa mga peers niya. Ngayon, para gawin to, pumili lang ako ng 4 random guards. Umpisahan natin kay Devin Booker. As of today, nakapaglaro siya ng 32 games, umaatake sa basket na may 193 layup attempts at nakakuha ng double-digit free throw attempts sa 14 games na yun. Si James Harden naman in over 51 games, umatake sa hoop ng 291 times at nakapunta sa free throw line for 10 or more attempts sa 20 games. Si Luka Doncic sa 46 games ay may tali na 203 layup attempts at naka 26 games na nag-double figures sa free throw attempts. At ang pinaka-paborito ng mga referees na si Shai Gilgeous-Alexander, playing in 49 games, nag-lead with 331 layup attempts at naka-reach ng double-digit free throw attempts sa 20 games. Kung ia-average natin tong apat, makakakuha tayo ng around 254.5 layups in 20 games na may double-digit free throws. Ngayon, pag-usapan natin si Steph Curry. In 39 games, pretty much average siya with 205 layup attempts. Pero heto ang malupit, nagland lang siya sa double-digit free throw attempt zone sa 3 games. Hindi 13, kundi 3 lang. Sobrang crazy, di ba? Kung titingnan ang total free throw attempts, bawat player na nalist natin nag-cross na sa 300 mark this season, maliban kay Curry.
Sobrang intriguing nito, lalo na kung i-consider na yung layup attempts niya ay on par lang din sa ibang guys. Ngayon, mag-ready kayo para sa mas mind-boggling na revelation. Sa isang recent Warriors vs Mavericks game, bawat isang Mavs player na tumuntong sa free throw line ay mas maraming inattempt na free throws kaysa kay Curry. No joke to. Baka i-argue ng iba na kaya mababa ang free throw count ni Curry dahil isa siyang primary 3-point shooter. Pero i-breakdown natin yung numbers mula sa game na to. Tumira si Curry ng 27 shots, 15 dun ay 3. Ibig sabihin, 12 sa attempts niya ay inside the arc. Heto ngayon ang wild. Walang kahit isang Mavericks player sa game na to ang kumuha ng 12 or more shots sa loob ng arc maliban kay Cooper Flagg na halos kaparehas lang niya. Pero 4 sa kanila ang mas madalas nakapunta sa charity stripe kesa kay Curry. 4. Sobrang bizarre ng kwentong sinasabi ng stats. Hindi mo na lang to basta pwedeng i-make up. Anyway, kailangan nating balikan yung offensive foul na tinawag kay Steph nung Philly game. Kasi tulad nga ng sabi ko kanina, chinek pa nila sa instant replay para silipin yung tira, tapos napagtanto nila na hindi raw yun natural shooting motion. Ngayon, let me break down kung bakit nakakadismaya tong tawag na to. Lumaki akong huge Kobe Bryant fan, kaya tandang-tanda ko kung paano niya laging kina-kick out yung binti niya sa kanyang signature fadeaway para ma-maintain ang balance. At guess what? Never, kahit isang beses, siyang tinawagan ng offensive foul dahil dun. Same goes kay Michael Jordan. Fast forward sa ngayon, makikita mo yung mga players tulad nina Shai Gilgeous-Alexander at Devin Booker na ginagawa yung similar moves sa mga games, madalas walang repercussions, at in fact, nakukuha pa nila yung benefit of the whistle. Ellis got a hand up and one. He fouled Gilgeous-Alexander. Pero kapag si Steph na ang gumawa ng same moves, madalas kinakancel o nadi-discount yung mga tira niya. Hindi rin natatapos dyan ang kawalan ng hustisya. Take an incident from a game against Miami for example, kung saan isang defender ng Heat ang napunta mismo sa landing zone ni Curry. Kahit na ni-review pa nila yung video evidence, nag-conclude yung officials na hindi raw yun flagrant foul. Ngayon, tingnan nyo ulit, hindi lang in-invade nung defender yung space ni Curry. Halos nag-setup na siya ng kampo sa mismong gitna nito. Pero ang naging resulta lang ng review ay isa lang daw itong common foul. Ito yung klaseng play na pwedeng sanang tumapos sa career ni Curry. Tapos tinawag lang nilang common foul. Understandable naman na sa heat of the game, pwedeng may ma-miss na tawag ang mga referees. Pero kapag yung ganitong clear-cut na play na-review na, tapos minimal penalty pa rin ang binigay, nakaka-raise na talaga to ng questions tungkol sa treatment ng NBA kay Curry. Hindi rin lang to mga occasional incidents. Nagre-represent to ng isang consistent pattern kung saan parang unfairly targeted si Curry ng mga officiating decisions. Given yung signature contribution niya sa popularity at revenue ng liga, nakaka-puzzle talaga kung bakit hindi gumagawa ng greater steps ang NBA para protektahan ang isa sa most valuable assets nila. Ngayon, walang ibang nakakaalam ng tunay na sagot dito kundi si Adam Silver at ilang high-up executives. Pero i-unpack natin yung mga most popular theories na umiikot ngayon. Yung unang theory, baka umay na ang NBA sa constant winning streak ni Curry. May 4 championships at 6 finals appearances na siya under his belt. At hindi exactly sinishare ni Curry yung victory vibes sa buong liga. Para sa isang liga na gustong ispread yung excitement at revenue ng mas evenly, yung pag-diversify ng winner's circle ang pwedeng maging susi. Isang straightforward strategy para mangyari yan. I-dial back o bawasan yung free throws na dapat nakukuha ni Curry. I mean, isipin nyo na lang, sabi nga ng isang fan, imagine if he was treated like Luka. Tapos may isa pang theory na umiikot na hinihint ng isang deleted Reddit user sa 2 salita, Under Armour. Hindi na sekreto na nagdo-dominate ang Nike sa mga NBA sponsorships at si Curry. Well, wala siya sa roster nila.
pwede kayang yung pagiging loyal ni Curry sa Under Armour ang naglalagay sa kanya sa dehado na posisyon? Isipin nyo from Nike's perspective. Nagbubuhos sila ng milyon-milyon sa NBA tapos papanoorin lang nila ang isang Under Armour icon na mag-clinch ng championship after championship. Di ba make sense para sa kanila na gustuhin nilang yung athletes nila ang nasa limelight? Yung isa pang theory nagsasuggest na nakafocus ang NBA ngayon sa pag-nurture ng mga bagong talent. Nakapiggyback tong idea na to sa naunang point na pag-increase ng league parity. Meaning baka gusto na ng NBA na i-diversify yung portfolio nila ng mga marketable figures. Itong strategy na to ay para masecure yung financial success ng liga in the long run. Kahit pa maging at the expense ng mga established superstars katulad ni Curry. I mean, nag-thrive ang liga dahil sa mga superstars nito. At dahil palapit na si Curry sa latter part ng kanyang prime, plus yung sandamakmak niya ng achievements, parang mas beneficial na ngayon para sa NBA na i-spotlight yung ibang emerging stars para mag-pave ng way sa future nila. Ngayon, dito na magiging interesting ang lahat. Alam kong iisipin ng iba sa inyo na baka gumagawa lang ako ng kwento o nag-iimbento ng theories. At kahit inilatag ko na lahat ng ebidensya na unfair yung treatment ng mga refs kay Steph, may magsasabi pa rin na baliw ako. At fair naman daw yung mga nakukuha niyang 7, katulad ng iba. Pero mag-search kayo sa internet at makikita nyo yung sandamakmak na NBA fans na napapansin din tong weird na nangyayari. Katulad na lang ng sinabi ng isang Bulls fan, "Yeah, pinanood ko si Steph na iragdoll sa finals tapos wala man lang 7. Nakakabaliwa kung paano siya i-referee. Baka may ginawa siyang ikinagalit ng Tony Brothers o kung ano man." At kung mag-quick Google search kayo, makakabangga kayo ng mga videos na sumisigaw ng Steph Curry needs better whistles, Steph Curry does not get foul calls, at the foul truth. Ang daming buzz online tungkol dito. Pero kung hinahanap nyo yung take ko kung bakit, perfectly captured to ng dalawang fans na to. Sabi nung isang fan, simple lang. It's because he's too good. If Steph got a fair whistle, he would be the unanimous GOAT with 8 rings. Sinigundahan naman to ng isa pang fan na mas nag-dive deep. Ang sabi, because he'd literally be too good. That's the answer. He'd be averaging 35 to 40 points per game during the regular season and averaging like 38 during the finals on like 70% true shooting. He's already arguably the best offensive player ever. If he got foul calls like Jordan, there would be no debate. Sounds about right, diba? I-imagine nyo na lang si Curry na nakakakuha ng kasing daming calls ni James Harden nung MVP heyday niya. Talk about an unfair advantage. Imagine inyo ang isang player na nag-hit ng 50, 40, 90 splits tapos pupunta pa sa free throw line ng 11 times a game. Hindi lang yung game changer. Breaking the game yun. Magiging unstoppable ang Warriors for an eternity. Pero ang NBA? Hindi nila gugustuhin yun. Kasi kung mangyari yun, biglang may bagong GOAT in town. At isipin nyo kung ano ang magiging epekto nun sa buong legacy ng Jordan brand ng Nike. Kaya yes, my 2 cents. Yan exactly kung bakit pinupull ng NBA tong mga moves na to kay Steph Curry. The guy was never meant to be this megastar according to the NBA script. Yung ganyang narrative, willing ibigay ng liga kay LeBron. Pero si Curry, well, isa lang siyang 6'3" guard na biglang nag-burst out sa eksena at muntik nang i-flip yung buong script. Unless na lang mag-step in ang liga.